Ano ba, Philip? Hindi ito magandang biro. Dinig na dinig ko ang sigaw ni Mama habang sinusundan ng Papa na bumababa ng hagdan. Kasalukuyan akong nasa sala ng aming bahay at nanonood ng telebisyon. Hindi ako nagbibiro, Rana. Pirmahan mo ang annulment papers natin para matapos na ito. 9 pa lamang ako, kaya hindi ko masyadong maintindihan ang nangyayari. Ang alam ko lang ay nagtatalo ang aking mga magulang. Huwag mo kaming iwan ni Fairine. Nagmamakaawa ko sa'yo. Dinig kong pakiusap ng aking ina, ngunit tila hindi nakikinig ang aking ama. Mas mabuti na ang ganito. Kaysa naman lumaki ang anak natin at makita niya na ganito ang sitwasyon ng kanyang mga magulang. Boses iyon ni Papa na bakas ang pinalidad. Philip, kahit para na lang kay Fairine. Patuloy pa rin ang pagsusumamo ng aking ina. Ilang sandali pa ay nawala ang mga boses. Tanging hagulgol na lamang ang aking naririnig. Kaya naman, tumayo na ako mula sa pagkakaupo para tingnan ang nangyayari. Philip, bumalik ka please. Huwag mo kaming iwan. Mahinang saad ng aking ina sa pagitan ng kanyang mga hagulgol. Naabutan kong nakahandusay ang aking ina sa pintuan ng aming malaking bahay habang pinagmamasdan ang papalayong bulto ng aking ama. Sa gitna ng mga luha ay lumapit ito sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Kita ko ang mga kasambahay namin at iilang trabahador sa farm na nakikiusyoso sa mga nangyari. Kaya naman, inosente ko silang tinitignan at sabay-sabay naman itong umaakto na parang walang nangyari. Ayos lang po ba kayo, Mama? Nag-aalalang tanong ko sa ina na hindi pa rin bumibitaw sa pagkakayakap sa akin. Hindi ito sumagot at sa halip ay lalo pang humagulgol. Marahan ko namang hinahagod ng aking kamay ang kanyang likod para pakalmahin ito. Magmula ng araw na iyon ay hindi na umuwi pa si Papa. Hindi na rin lumalabas si Mama sa kanyang silid at kahit ako ay ayaw pansinin. Ayon sa usap-usapan ng mga kasambahay ay umalis si Papa para balikan ang babaeng mahal nito. At dahil doon ay nagalit ako sa Papa. Kasabay din niyon ay bumaha ang mga katanungan sa isip ko. Bakit ito nagpakasal kay Mama kung hindi naman pala niya ito mahal? At kung hindi nga niya mahal ang Mama, hindi ba ako sapat para manatili ito sa piling namin? Halos 1 taon ding dinibdib ni Mama ang nangyari. At sa mga panahong iyon, ang tito ko na kapatid niya kasama ang pamilya nito ang dumamay at umalalay sa amin. Kaya naman nang makabawi ang aking ina ay lubos ang pasasalamat sa tito ko na siyang pansamantalang namahala sa aming farm. Dahil din sa pagsama nila sa amin ay hindi na rin ako masyadong nalungkot dahil nakakalaro ko ang aking 2 pinsan na kapwa babae at hindi rin nalalayo ang edad sa akin. Nang sa tingin ni tito ay nakarecover na si Mama ay nagpaalam na rin ng mga ito at nagbili na tawagan na lamang siya sa pagkakataong kakailanganin namin sila. Mula noon ay asikasong-asikaso na ako ng aking ina. Habang pinagmamasdan ko ito ay wala na ang bakas ng pagkalugmok nito, kaya naman sa halip na mag-isip pa ng dahilan sa pagbabago niya ay naging masaya na lang ako na nakabalik na ito sa dati. Hindi na rin nabanggit pa ang tungkol kay Papa at kahit na gusto kong itanong kung totoo ba ang sinasabi ng mga kasambahay ay hindi ko na ginawa sa pag-aalalang baka makasama pa ito sa kanya. Ipinagpalagay ko na lamang sa aking isip na patay na ang aking ama kaya hindi na ito muling babalik pa. Iha, sigurado ka ba na ayaw mong lumuwas sa syudad para magkolehiyo? Muli ay tanong nito sa akin nang nag-aagahan kami. Katatapos ko lang ng senior high school at nagpasya ako na dito na lamang sa aming probinsya mag-aral ng kolehiyo. Ayaw ko kasing iwan si Mama. Sigurado kong mag-aalala lamang ako kung luluwas ako sa syudad para mag-aral at malaki ang posibilidad na hindi ako makapag-focus sa aking pag-aaral. Mayroon naman po ang university dito sa atin, kaya bakit pa ako lalayo? Sagot ko sa tanong nito. Pero mas maganda kung sa isang sikat na paaralan ka mag-aaral. Pagpupumilit nito. Nandito po ang hasyenda. Gusto ko po na habang nag-aaral ay makapagsanay na rin ng aktwal na kasanayan at may apply ko ito sa ating negosyo. Isa pa,
Syudad po ang Baguio, Mama. Hindi na rin naman nalalayo ang estado nito sa lungsod ng Maynila. Mas maaliwalas pa ang paligid. Pahayag ko kaya naman wala na itong nasabi. Kung yan ang gusto mo ay wala na akong magagawa. Kung sakaling magustuhan mo na kumuha pa ng master's degree, pagkatapos mong mag-aral, ay sana i-consider mo ang lungsod o ibang bansa para mas maging mahusay ka pa. Sambit ng aking ina na tinanguan ko lamang. Ang aming pamilya ay nagmamay-ari ng isang napakalaking pananiman ng bulaklak dito sa Baguio. Minana ng aking ina at ng kanyang kapatid ang farm mula sa kanilang mga magulang. Kaya nga lamang, hindi nag-focus ang tito sa pamamahala ng farm. Sa halip ay pinag-aralan nito kung paano mailuluwas hindi lamang sa ibang probinsya ang mga bulaklak na naka-harvest kundi maging sa ibang bansa. Pinasok nito ang shipping lines bilang negosyo na ngayon ay unti-unti na ring nakikilala. Dahil incoming freshman ako sa papasukang kolehiyo, ay minabuti ko ng asikasuhin na agad ang mga dokumento na kakailanganin ko upang hindi maisabay sa dagsa ng iba pang mga estudyanteng mag-e-enroll kagaya ko. Very good, Mrs. Estebes. Kumpleto na ang lahat ng ito. Handang-handa ka na sa pasukan. Sambit ng ginang sa loob ng registrar nang iabot ko ang dala kong envelope na naglalaman ng mga requirements. Maraming salamat po. Tugon ko, saka kinuha ko ang COR na inaabot nito sa akin. Naglalakad na ako palabas ng campus nang may makasalubong akong dalawang babae. Tumigil ito sa aking harapan upang magtanong. Hi, Miss! Magtatanong sana kung saan dito yung opisina ng registrar? Masiglang bati sa akin ng isa sa mga babae na sa tingin ko ay kaedad ko lamang. Diretso ka lang sa hallway. Tapos lumiko ka sa kanan. Diretso ka lang ulit. Tapos mababasa mo naman yung malaking sign na registrar's office. Pagbibigay ko ng direksyon na tila hindi nito naintindihan. Alam kong nakakahiya pero pwede bang samahan mo kami? Tanong nito sa nahihiyang tinig. Okay, tipid na tugon ko at sinamahan na sila sa daan. Nina nga palang pangalan ko, ito naman si Kate, pinsan ko. Pakilala naman ito sa sarili habang naglalakad kami. Fairine ang pangalan ko. Taga rito ka ba? Usisan nito. Sinusubukan na makipag-usap na tinanguan ko lamang. Pasensya ka na sa abala. Kakauwi lang kasi namin dito kaya hindi pa kami pamilyar sa lugar. Maya-maya pa ay muling pahayag nito. Okay lang, wala naman akong ibang gagawin eh. Saad ko. Aaminin ko na hindi ako gaano nagkikipagkaibigan. Ayokong may mapalapit na husto sa akin dahil iniingatan ko na wag akong masaktan. Hindi rin ako madaling magtiwala. May iilan akong kaibigan pero halos lahat sila ay mga anak ng mga nagtatrabaho sa amin. At kilala ko na noon pa. Salamat sa pagsama sa amin. Sana yung magkita pa tayo ulit at saka gusto ko nang maging kaibigan. Ang ganda-ganda mo. Tapos ang bait-bait mo pa. Pahayag nito na makarating kami sa harap ng registrar's office. Walang anuman. See you around. Iyon lang at nagpaalam na ako. Mukha rin namang mabait yung babae na nagpakilalang Nina, ngunit sadya lang na hindi talaga ako nakikipaglapit agad. Lalo na sa mga taong kakilala ko pa lamang. Hindi rin naman nagtagal ay nagsimula na ang pasukan. BS Agriculture ang kinuha kong kurso upang higit pang mapalalim ang aking kaalaman sa tamang pagtatanim at pangangalaga ng mga bulaklak. Plano ko ring mag-aral ng floriculture pero saka na iyon kapag nakagraduate na ako sa kursong agriculture. Dahil marami ang nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa aming farm ay marami rin ang nakakilala sa pamilya namin dito sa Baguio. Fairine, dito ka pala nag-enroll? Puna ng isa sa mga klase kong lalaki nung high school nang makita ako sa gymnasium para sa orientation. Oo, sagot ko. Akala ko sa Manila ka mag-aaral. Siya nga pala, anong kurso ang kinuha mo? Patuloy na tanong nito. BS Agriculture, tsaka gusto ko na manatili na lamang dito, kaya dito ako mag-aaral. Pahayag ko na tinanguan lamang ako nito. Ilang sandali ay nagsimula na ang orientation. Maraming mga tao ang nagsalita upang talakayin ng iba't ibang paksa na kailangang malaman ng mga bagong estudyante na kagaya ko. Punong-puno ang gymnasium ng school.
Mabuti na lang at properly ventilated ang lugar, kaya naman hindi na rin masyadong mainit. 3 araw tumagal ang orientation. Tinalakay ang history ng paaralan. Ipinakilala ang mga opisyal mula sa president hanggang sa mga dean ng bawat programs. Malinaw ding ipinaalam sa lahat ang mga rules and regulations. Samantalang ang mga kurso naman na magkakasama sa isang department ay sinabihan na magkakaroon ng sariling orientation. Pagkatapos noon ay formal nang bubuksan ng mga klase sa susunod na linggo. Firene, hi! Masiglang bati sa akin ni Nina. Kasalukuyan akong papasok noon sa room kung saan gaganapin ang orientation sa mga estudyanteng nasa Department ng Agriculture at Environmental Sciences. Hi! Bati ko pabalik. Dito ka na maupo sa tabi ko. Anyaya nito sa akin. Hindi ko matanggihan, kaya naman nagpatianod na lang ako nang hilain ako nito papunta sa kanyang kinauupuan. Kagaya ng nangyari sa general orientation ay naglahad din sa amin ng mga patakaran ang mga opisyal ng mga organizational bodies na mayroon ng aming departamento. BS Agriculture ka pala? Sayang, environmental science naman ako. Sa mga minor subjects lang pala tayo posibleng maging magkaklase, no? Puna ni Nina na makita ang listahan ng mga respective courses ng bawat estudyante. Hindi ko sure kung magiging magkaklase tayo sa minor, pero posible naman siguro yon, tugon ko. Ewan ko ba, pero gustong gusto kita. Pakiramdam ko magiging mag-best friends tayo. Ani nito at umabrisyete pa sa akin. Hindi ko alam kung paano magre-react. Napaka-feeling close naman ito, saad ko sa isip ko. Pero hindi naman ako naiinis, kaya naisip ko na baka naman mabuti itong tao. Sabay na tayong mag-lunch? Hindi pa daw kasi tapos ang orientation kina kuya. Maya-maya napahayag nito matapos ibaba ang cellphone. Sige, sagot ko at sinubukang mauna ng maglakad, ngunit agad din itong kinuha ang braso upang hawakan ako. Sabay tayo? Masiglang sad nito na todo ngiti pa sa akin. Okay. Tipid na sagot ko at hinayaan na lamang ito. Kumain kami sa cafeteria na malapit sa building para hindi na masyado lumayo. Kakalipat lang namin dito kaya nag-a-adjust pa kami. Pagsisimula nitong muli ng usapan. Hindi yata ito napapagod magsalita. Okay. Sagot ko. Paborito mo sigurong salita ang okay, no? Natatawang tanong nito na ikinakunot ng noo ko. Joke lang, baka galit ka. Agad ding bawi nito nang mapansin ang pagbabago ng ekspresyon mula sa mukha ko. Hindi lang ako sanay at saka kakilala pa lang natin. Pag-amin ko sa dahilan. Okay lang, sagot nito. So, kalilipat niyo lang dito mula saan? Marahang tanong ko dito. Bigla naman nagliwanag ang mukha nito at excited na sumagot. Sa Quezon City kami. Pero taga rito ang mama at papa ko kaya nagpasya sila na umuwi na dito. Sa Itogon kami nakatira ngayon. Pagkukwento nito. Ganon ba? Maganda dito at saka malamig. Sigurado ako na magugustuhan mo dito. Sagot ko. Ikaw, saan ka dito sa Baguio? Balik na tanong nito. Sa Atok. Muling sagot ko. Malayo yun dito ah. Pahayag nito. Hindi naman, mga kulang 2 oras na biyahe lang naman. Tsaka sanay na rin ako. Saad ko. Natapos namin ang pananghalian, kaya nagpasya na akong umuwi. Nagpaalam ako dito, samantalang hihintayin pa daw nito ang kuya niya. Graduating na sana ang kuya nito sa kursong Business Administration. Ngunit naantala ito dahil na rin sa hindi magkatulad ng arrangement ng subject sa curriculum guide ng kurso nito sa pinanggalingang paaralan. Pagsapit ng Lunes ay maaga akong pumasok, 6:00 pa lamang at tumulak na ako mula sa amin papunta sa university. Sakay ng service ko na kotse ay tanaw na tanaw ko ang napakagandang tanawin sa paligid. Dahil nga may kalayuan ng Atok sa pinapasukang university, ay nagsuggest ang aking ina na maghanap na daw ako ng condominium na malapit dito at sa weekends na lamang uuwi sa amin. Kahit nga ayaw ko ay napaisip ako na masyadong nakakapagod kung araw-araw akong babiyahe. Para na rin bigyan ng kapanatagan ng aking ina ay sumang-ayon ako. Agad naman itong tumawag sa iilang kakilala at ngayon nga rin ay ihatid ako sa isang condominium na ilang bloke lang ang layo sa university.
Hindi man sing taas ng mga condominium sa lungsod ay mataas na rin ng nasa 30 palapag ng gusaling ito. Medyo natuwa rin ako nang malaman ko na isa palang penthouse ang binili ni Mama na nasa top floor ng mismong building. Sigurado ako na napakaganda ng tanawin doon, lalo na kapag gabi, kaya naman na-excite rin ako. Lahat ng kailangan mo ay nandito na. Kung may kulang pa ay sabihan mo si Lara. Bilin ng aking ina na ang tinutukoy ay isa sa mga kasambahay na ipinasama nito sa akin. Sinabi ko naman po sa inyo, hindi ko na kailangan ng kasama. Nahihiyang pahayag ko sapagkat masyado naman yata akong binibaby. Marunong naman ako sa mga gawaing bahay dahil itinuro sa akin ng nanay na maging responsable sa kabila ng karangyaan na meron kami. Alam ko naman na kaya mo mag-isa, pero mas mapapanatag ako kung may makakasama ka dito. Pahayag nito. Hindi ganoon ka-busy dahil first year pa lang ako. Halos puro minor subjects lang ang meron ako. At gaya ng inaasahan ni Nina ay magkaklase pa kami sa dalawang mga ito. Lunch break na at nakatanggap ako ng text mula kay Nina na mauna na raw ako sa cafeteria. Tinatapos daw nito ang kanyang klase. Ibinilin din nito na i-order ko na siya ng pagkain para kakain na lamang kami pagdating niya. Sa dalas naming magkasama ay madalas din ang tanong nito tungkol sa akin. Iilang impormasyon lamang tungkol sa sarili ko ang nasabi ko, ngunit hindi ko pa rin magawang maging bukas dito. Maaring maisip ng iba na masyado naman ako nagiging unfair dahil uuna pa lang ay naging bukas nito sa akin bilang isang kaibigan. Ngunit nag-iingat lamang ako. Ayoko na ma-attach sa isang tao na kalaunan ay aalis lang din at iiwan ako. Mula pagkabata pa ay nakatanim na sa isip ko na kailangan kong maging maingat sa mga pagpapasok na tao sa buhay ko. Kung ayaw kong masaktan, kagaya ng dinanas ng aking ina nang iwan kami ng aking ama. Masyado pa akong bata noon, pero habang lumalaki ay unti-unti kong naiintindihan kung bakit nangyari yon sa aking ina. Masyado siyang naging mahina kaya siya nasaktan ng ganon. Kung sana lamang ay naging matalino ito sa pagpili ng taong mamahalin at pagkakatiwalaan ay hindi ito labis na masasaktan. Madalas ding mapuna ng mga tao na masyado daw akong malamig. Malamig makitungo para sa akin ay tama lang iyon upang hindi ka madaling masaktan. I learned that lesson the hard way, kaya naman nangako ako sa sarili ko that I will never let my guard down. Napaangat ako ng tingin nang may umupo sa bakanteng silya katapat ng kinauupuan ko. I'm sorry pero may nakaupo na dyan. Malamig na saad ko sa lalaking naupo. Sorry, ano ka mo? Tila ba ay hindi narinig ang sinabi ko sa tanong nito. Nakita mo naman ako, hindi ba? Ano sa tingin mong ibig sabihin nun? Hindi ko maintindihan kung bulag ba ito o sadyang bastos lang ang ugali. Nakikita na ngang may tao ngang nakaupo ay uupo pa rin. At isa pa, sa hindi ko maintindihan ay saan kaya nagmumula ang lakas ng loob nito na tingnan ako ng diretsyo. Firin! Mula sa pintuan ng cafeteria ay nakita ko si Nina na papunta sa gawi ko. Hindi ko akalain na biglang mag-e-extend ng oras ang prof namin. Kanina ka pa ba? Agad na pahayag nito nang makalapit. Hindi naman pero naka-order na ako. Saad ko na itinuro ang mga pagkaing binili ko. O kuya, nandito ka rin pala? Kararating mo lang din? Sambit ni Nina sa lalaking nakaupo sa tapat ko. Wait lang, tinawag niya itong kuya tama. Hindi kaya ito ang kapatid na tinutukoy niya? Kuya, meet Firin. Yung kaibigan ko na kunikwento ko sa'yo. Pakilala nito sa akin. Maupo ka muna. Anang lalaki na iginiya ang kapatid pa upo. Firin, si Kuya Ares, kapatid ko. Saad nito sa akin pagkaupo. Hi, tipid na bati ko dito. Anong problema mo? Naiinis na tanong ko dito, ang tono kasi ng pananalita nito ay nang uuyam at hindi ko yun nagustuhan. Sinasabi ko lang na Firin ang pangalan mo. Tugon nito, kaya naman inirapan ko ito. Mahina itong natawa at parang mas lalo akong naasar. Ano ba ang problema nito? Kumain na tayo, 1:45 ang sunod kong klase eh. Si Nina na makabalik ito mula sa pila. Tahimik lang akong kumain at ipinaubaya ko kay Nina ang pagsasalita. Ang ganda ng kaibigan ko, di ba? Pagbibida nito sa kapatid. Mukha lang masungit. Ani ng kapatid na tila hindi yata talagang nakikitang naroon din ako at kasama nila. Hindi ako masungit at wag mo akong husgahan, pwede ba? Medyo iritang baling ko dito. Mabait ang kaibigan ko kuya, ano ka ba?
si Nina na tinapik ang kapatid. Hindi ko naman sinabi na masungit ka. Mukha lang masungit at magkaiba yun. Ani nito na gusto pa ako lalong inisin. Excuse me, yun ang gusto mong sabihin kaya huwag ka na magpalusot. Paratang ko dito. Hindi ka lang talagang nakikinig. Balik sagot nito na nakangisi pa. Sasagot pa sana akong muli nang mapansin kong nakatitig sa amin si Nina. Bagay kayo. Biglang naiusal nito kaya naman nagpanggap akong naubo at dali-daling uminom ng tubig. Parehas kayo ng kuya mo na pangit mag-joke. Malamig na pahayag ko kaya naman tumigil na rin si Nina at pilit na sinusupi lang ngiti. Pero pera nga sa biro, ang cute niyong tingnan ni kuya. Bakit malakas ang pakiramdam ko na magiging kapatid kita kalaunan? Si Nina na kulang na lang ay kumarga na sa akin sa tindi ng pagkakapulupot ng braso nito sa braso ko. Tigilan mo nga ako, saway ko dito. At sa tingin ko, na love at first sight sa sayo. Hindi ka na rin naman lugi kasi gwapo naman yun. Patuloy na pangungulit nito. Nina, tigilan mo na dahil hindi na nakakatuwa. Bahagya itong napigil sa paglalakad. Alam mo kapag ganyan ang tono ng panalita mo, nakakatakot ka. Feeling ko, bigla ka na lang dyan bubuga ng apoy. Ani nito at saka nag-peace sign. Joke lang. Huwag kang pikon, okay? Nagbibiro lang ako. Masyado ka kasing seryoso all the time. Masyadong mahal ang mga ngiti mo. Pasan mo yata ang mundo eh. Natatawang saad nito. Hindi ko lang gusto ang mga ganyang klase ng biro kaya pasensya ka na. Sagot ko at dahan-dahang kinalas ang braso nito sa braso ko at naglakad palayo doon. Sa ilang buwan naming pagkakasama ay medyo pamilyar na ako sa ugaling iyon ni Nina. Pero hindi ko masyadong nagustuhan ang pinatunguhan ng mga biro niya kaya naman medyo na-offend ako. Maaring hindi ako nag-open up sa kanya tungkol sa kwento ng buhay ko pero at least naman dapat ka pa rin maging sensitive sa pakikitungo mo sa iba, hindi ba? Para kasi sa akin, kung nakikita mo na hindi komportable ang isang tao sa mga bagay na itinatanong mo at sa mga birong itinatapon mo dito, dapat ikaw na mismo maging sensitibo at tumigil na lang sa ginagawa. Kinabukasan ay nagulat ako na makita si Nina sa labas ng room ng unang subject ko sa araw na iyon. Mabilis ang paglipas ng mga araw at kahit na marami ng kakilala na mga kaklase, ay ako pa rin ang nag-iisang kaibigan na ayon kay Nina ay komportable siya. Palagi niyang binabanggit na pakiramdam niya ay magiging magkapatid daw kami sa distant future na madalas ko namang hindi pinapansin. Pwede ba ako makiupo dito? Napaangat ako ng tingin nang marinig yung boses na yon. Okay, tipid na sagot ko dito. Kasalukuyan akong nasa library para gumawa ng assignment. Pinili ko ang pinakadulong upuan na malayo sa karamihan upang hindi maistorbo. Nilalagnat si Nina kaya hindi nakapasok. Si Ares na may nilabas na folder mula sa bag at umaktong nagbabasa ito. Tinext niya ako kanina, sagot ko. Ganyan ka ba talaga? Tanong nito, kaya naman diretso ko itong tiningnan. Anong ibig mo sabihin? Balik na tanong ko. Nabanggit nga ng kapatid ko na medyo may pagka-cold ka daw, pero hindi ko naman inaasahan na totoo pala yun. Saad nito. What do you mean na cold ako? Muli ay tanong ko. Sa mga sagot mo, kapag kinakausap ka, lahat ng sagot mo ay maikli at laging parang ayaw mo makipag-usap. Sagot nito. Wala naman akong ibang sasabihin kaya bakit ko pahahabaan ng pag-uusap, hindi ba? Pahayag ko. You should socialize more. Makipagkilala ka sa mga tao. Have friends. Payo nito na parang isang guidance counselor. Salamat na lang sa payo pero okay na ako sa ganito. Hindi ko kailangan ng mga tao na sasaktan lang ako sa dulo. Mapait kong saad. Masasaktan agad? Makikipagkaibigan lang? Kung makapagsalita ka para kang niloko ng boyfriend mo. Medyo natatawang saad nito. Pwede ba? Wala kang alam so shut up. Sa inis ko ay mabilis kong sinamsama ang mga gamit ko at dali-daling umalis doon. Hindi pa man nakakalayo paglabas ay may kamay na humablot sa braso ko. Paglingon ko ay nakita ko si Ares na nakahawak sa akin. Bitawan mo nga ako. Matigas na utos ko. Teka lang, mag-usap muna tayo. Ani nito
at dahan-dahang niluwagan ang pagkakahawak sa akin. Wala tayong pag-uusapan kaya bitawan mo ko. Pag-uulit ko. Hindi ko sinasadya na ma-offend ka. I'm sorry. Saad nito. Bitawan mo ko, ano ba? Hindi ko na naitago ang galit ko. Okay. Naramdaman ko na lang na binitawan na ako nito. Sabay na tayong kumain ng lunch. Paanyaya nito. Manhid ka ba? Hindi na nga ako natutuwa sa'yo, tapos aayain mo pa akong sabayan kang kumain? Medyo napataas ang boses ko. Gusto ko lang naman malaman kung alin ba sa sinasabi ko ang nakaka-offend sa'yo. Kasi sa tingin ko naman wala namang nakaka-offend doon. Paliwanag nito. Kailangan ba talagang maging ganyan ka ka-insensitive? Talaga bang kailangan ko pang ipaliwanag sa'yo na na-offend ako sa mga sinasabi mo? Hindi makapaniwala ang tanong ko. I'm sorry. Tila ba ay na-realize nito ang nangyari, kaya naman naglakad na ito palayo at iniwan na ako doon. Akala ko ay iyon na ang magiging huling encounter namin, pero nagkakamali ako dahil iyon pala ay hudyat ng mas malalim na ugnayan na mabubuo sa pagitan namin. Nag-away ba kayo ni Kuya? Si Nina habang nakatambay kami sa isa sa mga benches sa kiosk. Hindi, bakit mo naman naitanong? Sagot ko, ayaw kong sabihin dito na nagkasagutan kami ng kapatid nito noong nakaraan. Niyaya kong sumabay sa atin mag-lunch pero tinanggihan lang ako. Saad nito na nagmamaktol. Baka naman may kasabay na siyang iba. Kaibigan siguro, saad ko. Wala nga yung kakilala, kaibigan pa kaya? Hindi makapaniwala ang tugon nito. Malay mo naman, hindi ba? Pagpapalubag ko sa loob nito. Itinext ko siya na sabayan tayo. Bahala na siya sa buhay niya kung pupunta siya o hindi. Pahayag nito. Matapos iyon, ay bumalik na kami sa aming mga classroom para tapusin ang mga klase namin sa umaga. Kagaya ng madalas na mangyari, ay ako ang nauuna sa cafeteria. Umorder na ako ng lunch namin ni Nina para kakain na lang kami pagdating niya. Hassle pa kasi kung mag-order pa lang siya mamaya. Habang hinihintay ko si Nina, ay nilibang ko muna ang sarili ko sa pagbabasa ng aklat. Hi. Napaangat ako ng tingin kay Ares nang simple niya akong batiin. Hi. Simpleng sagot ko na marahang inilapag ang aklat na binabasa. May klase pa si Nina. Pahayag ko nang makitang tila may hinahanap ito sa loob ng cafeteria. I'm sorry dun sa nakaraan. Saad nito na sinubukan ko lang sanang hindi pansinin. Gusto ko lang naman sana na malaman kung paano kita na-offend para hindi na maulit pa. Patuloy nito sa kabila ng pananahimik ko. Kailangan ba talaga na maging ganyan ka? Medyo naiinis na tanong ko. Gusto ko lang naman malaman. Sagot nito sa mahinahon na boses. Hindi mo ba alam na kapag hindi komportable ang isang tao na sabihin ang dahilan niya, hindi ka na dapat nagpupumilit pa? Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko dahil ayaw ko naman na makaagaw kami ng pansin dito sa loob ng cafeteria. Napaiwas naman ito ng tingin kaya naman napabuntong hininga naman ako at bahagyang nakonsensya. Hindi ko alam kung makulit ka lang ba talaga o ano ba talaga ang dahilan kung bakit gustong gusto mong malaman kung ano ang dahilan ko. Pero sige, I'll give you the benefit of the doubt. Pagpapatuli ko nang hindi na ito magsalita. Napaangat naman ito ng tingin sa sinabi ko at napaupo ng diretso. Hindi ako nagikipaglapit sa mga tao dahil naranasan ko nang maiwan ng isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Pakiramdam ko ay may iwan o masasaktan na ulit ako kapag nakipaglapit pa ako ng husto sa ibang tao. Pag-amin ko dito. Hindi naman lahat ng tao ay pare-pareho. Hindi naman porket iniwan ka ng isang taong yun ganon ang gagawin ng lahat sa'yo. Pagpapaliwanag nito. Mahirap nga para sa akin ang pinagdaanan ko at hindi naman siguro kasalanan kung ingatan ko ang sarili ko, hindi ba? Tanong ko dito. At sa hindi may paniwalag na dahilan ay tila gumaan ang pakiramdam ko nang masabi ko dito, bagamat bahagya lamang ang pinagdadaanan ko. Tama ka naman, pero sana lang huwag mo namang tuluyang isara ang sarili mo sa mga taong handa namang magmalasakit at magmahal sa'yo. Pangaral pa nito.
Ito siguro ang pakiramdam ng may isang kapatid. Yung may nakakausap ka at mapagsasabihan ka ng sama mo ng loob. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng kaunting inggit kay Nina. Okay, tipid na sagot ko. At palagi ka ring ngumiti kasi bagay sa'yo. Dagdag pa nito. Opo kuya, hindi ko alam kung saan yun galing. Basta kusa na lang yung lumabas sa bibig ko. Kuya? Tila ay hindi makapaniwalang tanong nito. Bakit? Masama ba na tawagin kitang kuya? Hindi ba kapatid ka naman ni Nina at kuya ang tawag niya sa'yo? Tanong ko kahit na nahihiya. Kapatid ko si Nina, natural lang na kuya ang tawag niya sa akin. Pagpapaliwanag nito. Ay, hindi kita maintindihan. Kanina lang ay pinagsasabihan mo pa ako tungkol sa pagiging bukas sa mga tao. Tapos ngayong sinusubukan ko naman ayaw mo. Bigla na naman tuloy umusbong ang pagkairit ako. Kapatid ko si Nina. Pag-uulit nito, nalalong ikinakunot ng noo ko. Fine. Kung ayaw mo, edi wag, madali akong kausap. Pagtatapos ko sa argumento namin. Hindi kasi kita nakikita bilang kapatid. Tila ba ay nahihirapang saad nito. Okay na nga, di ba? Kapatid mo si Nina at ako hindi. Naiintindihan ko. Malumanay na pahayag ko nang ma-realize na wala nga pala akong karapatan na makaramdam ng inis dito. Hindi kita gustong itrato bilang kapatid dahil gusto kitang itrato bilang isang babae. Hindi ko alam kung ano ang mahirap sa sinasabi nito dahil mababa ka sa mukha nito ang hirap. Pwede ba? Okay na nga sa akin, hindi ba? Tapos na ang usapang ito. Saad ko para matapos na ito. Ano ba ang tingin niya sa kapatid? Hindi babae. Nakakainis. Hindi mo kasi maintindihan. Napahilamos pa ito ng muka. Naiintindihan ko na nga, di ba? Medyo napataas ang boses na sagot ko. Gusto kita, Faireen. Hindi bilang isang kapatid, kundi bilang isang babae. Saad nito na nagpatigil sa akin. Ano? Tama ba ako nang narinig? Tanong ko sa aking isipan. Anong sinasabi mo? Gulat na tanong ko. Pasensya ka na kung nagulat kita. Hindi ko plano na sabihin sa'yo na ganito pero wala Nasabi ko na. Tila ay nahihiya na pahayag nito at saka nag-iwas ng tingin. Paano? Hindi ko maintindihan. Naguguluhang tanong ko. Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag. Basta alam ko na lang. Nagising ako isang araw na ikaw ang una kong gustong makita. Gusto kong nakikita ang lahat ng reaksyon sa mukha mo sa tuwing kumakain tayo. Mahirap paliwanag pero alam kong gusto kita at hindi ito simpleng paghanga lang. Saad nito na lalong nagpalaglag ng pangako. Oo, okay. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Bigla akong nahiya at bahagyang nag-iwas ng tingin. Bigla ay naging awkward na ang sitwasyon sa pagitan naming dalawa. Hindi ko na rin masyado nasundan ang mga pangyayari. Ang alam ko lang, makalipas ang ilang sandali ay nagpatuloy na kami sa pagkain. Wala ni isa sa amin ang naglakas ng loob na magsalita. Matapos kumain ay nagpaalam na rin kami sa isa't isa. Para akong nakalutang sa ere habang naglalakad. Mabilis na lumipas ang isang linggo at dahil sa pagkailang ko ay pilit kong iniiwasan si Ares. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay sasabog ang dibdib ko sa lakas ng pintig nito at sa ideya pa lang na muli ko siyang makakaharap. Sandali lang. Akmang lalampasan ko ito ay marahan itong hahawakan ng braso ko upang pigilan. May sasabihin ka ba? Hindi ko alam kung anong sasabihin rito, kung kaya naman umakto na lang akong normal. Niiwasan mo ba ako? Tanong nito matapos akong hilahin papunta sa isang bakanteng upuan sa may kiosk. Hindi, mabilis na sagot ko. Kaya pala kanina lang, balak mo akong lampasan. Nang uuyam na saad nito. Hindi kita iniiwasan. Sadyang wala lang tayong pag-uusapan. Paliwanag ko para pagtakpan ang kabang nararamdaman ko.
Seryoso ako nung sinabi ko sa'yong gusto kita, Fairin. At liligawan kita. Bigla ay seryosong saad nito. Okay, tipid na sagot ko. Okay? Tila ay hindi makapaniwalang pag-uulit nito sa sinabi. Oo nga, nahihiyang pahayag ko. Hindi ko man agad naamin sa sarili ko. Alam kong humahanga ako dito dahil na rin sa katangian nito. Pakiramdam ko sa tuwing nakakausap ko ito ay gumagaan ang pakiramdam ko. Bukod pa roon ay madalas rin itong pumapasok sa isip ko, lalo na sa mga panahong mag-isa lang ako. At hindi naman ako tanga para hindi maintindihan na humahanga ako dito. Bagay na kailanman ay hindi ko pa nararamdaman sa ibang tao, lalo na sa isang lalaki. Tumipas nga ang mga buwan, madalas akong ayain ni Ares na lumabas. At dahil wala naman masyadong ginagawa, ay akin naman pinauunlakan. Masayang masaya rin si Nina nang malaman nitong nililigawan ako ng kapatid. Masaya rin ako, ngunit dahil first time sa akin ng lahat ng ito, ay may kaunting kaba pa rin sa dibdib ko na sinusubukan kong ipasawalang bahala. Malapit na pala ang final examination. Labas tayo pagkatapos ng mga exam natin. Nasa kiosk kami ni Ares at kasalukuyang gumagawa ng kanya-kanya naming schoolworks. Sige, tipid na sagot ko. Dahil sa dalas ng pagkakasama namin ay hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na mahulog dito. Ares, manahang tawag ko dito nang nagsimula na itong maglakad pabalik sa classroom. Ano yun? Gulat na tanong nito. Bakit hindi mo pa ako tinatanong kung pwede mo na akong maging girlfriend? Tanong ko na nagpalaglag sa panga nito. Ayaw ko tang pangunahan sa bagay na yan. Sagot nito nang makabawi sa pagkagulat. Magtatanong ka lang naman. Harmless naman yun ah. Pahayag ko. O sige. Pwede na ba kitang maging girlfriend, Fairin? Natatawang tanong nito. Akala siguro nito ay nagbibiro lang ako o kaya naman ay hinahamon ko lang siya. Oo. Nakangiting sagot ko. Kaya naman natulos ito sa kinakatatayuan niya. Anong sinabi mo? Laglag ang pagang tanong nito sa akin. Lalo naman akong natawa sa naging reaksyon nito. Sinasagot na kita, Ares. Girlfriend mo na ako. Pag-uulit ko sa sinabi ko. Totoo ba ito? Anin nito na hinawakan ng kamay ko. Oo nga, ang kulit mo. Kunwari ay naiinis sa tugon ko. Nabigla naman ako nang yakapin ako nito ng mahigpit. Hindi ako makapaniwala. Bulong nito sa akin. Ipapakilala kita sa mama ko. Saad ko, kaya naman napaangat ito ng tingin sa akin. Kailan? Kinakabahang tanong nito. Next week. May salo-salo sa bahay para sa anniversary ng farm. You should come. Magiliw na saad nito. Next week? Hindi ko alam kung kinakabahan ba ito o natatakot. O kung gusto mo, mamaya na rin para ma-meet mo na rin siya agad. Excited na pahayag ko. Fairin, sa tingin mo ba magugustuhan ako ng mama mo? Tanong nito na may halong kaba na talaga namang maririnig mo sa boses niya. Of course, paniniguro ko. Hindi kaya ay masyadong mabilis kung ipakikilala mo na agad ako? Siguro dapat kapag nakagraduate na ako para naman may pagmamalaki na ako kahit papano. Naninimbang na suwestyon nito. Bakit? Hindi ko maintindihan. Gusto kong makilala agad siya ni mama dahil mahalaga silang pareho sa buhay ko. Nag-iwas ito ng tingin at napapahiyang nagyuko ng ulo. Hindi matapobre ang mama. Hindi siya bumabase sa katayuan ng buhay ng isang tao kung yan ang pinag-aalala mo. May disappointment na saad ko nang ma-realize kung bakit siya biglang nagkakaganon. Hindi yan ang iniisip ko. Depensa nito na medyo nagpairita sa akin. Then ano? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Gusto ko lang naman na makita ng mama mo na deserving sa'yo ang lalaking napili mo. Pero kung gusto mo na makilala niya agad ako, okay lang, walang problema. Ani nito at muli akong niyakap para pakalmahin.
Next week din. Yun lang at nagkanya-kanya na kaming balik sa aming mga klase. Kinagabihan ay agad kong kinawag kay mama na sinagot ko na si Ares at na-excite itong makilala ang isa. Hindi na nga nagtagal ay dumating na ang anniversary ng farm. Ipinakilala ko ang nobyo ko sa aking ina at madali namang nagkasundo ang dalawa. Masayang masaya ako at wala na akong mahihiling pa sa buhay na ito. Iyon ang akala ko. Susunduin kita ah. Excited na rin si mama at papa na makilala ka. Saad ni Ares. Inimbitahan ako nito sa birthday ng mama niya sa darating na weekends. Napagkasunduan namin na susunduin na lang niya ako sa kondo ko imbes na magkita pa kami sa labas. Dahil sa mga sinasabi ni Nina tungkol sa pamilya niya, ay hindi na ako kinakabahan na makaharap ang mga ito. Magugustuhan ka nila mama at papa, sure ako doon. Si Nina nang minsan kaming magkasabay sa cafeteria. Dahil sa pagiging busy sa magkaibang schedule ay hindi na ganoon kadalas kung kami ay magkasama at magkasabay sa pagkain. Talaga? Pangungumpirma ko na tinawanan lang nito. Sabi ko na nga ba eh. Alam mo ba, unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko na magkakaroon tayo ng mas malalim pa na ugnayan. Kaya pala, kasi magiging kapatid kita. Anin nito, nasilbayan pa ng isang malutong na halakak. Tumigil ka na nga, pinagtitinginan tayo ng mga tao. Saway ko dito. Dumating nga ang weekends. Maaga pa lang ay nakapili na ako ng susuotin. Isang floral dress na hanggang tuhod ang haba. 3:00 ng hapon nang makatanggap ako ng tawag mula kay Ares. Nasa baba na raw siya ng kondo, kaya naman nagmadali na rin ako sa pagbaba. Pagkababa ko ay agad ko itong binati at hinalikan sa pisngi. Hi! Magiliw na bati ko rito. You look beautiful. Puri nito na ikinapula ng pisngi ko. Nagdesisyon si mama na sa isang simpleng family dinner na lang ang celebration ng birthday niya. Gusto sana ni papa na maghanda kami pero tumanggi ang mama. Pahayag nito habang nagmamaneho papunta sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Tayo lang ang magse-celebrate ng birthday ni mama. Paliwanag nito. Naisip ko rin na magandang pagkakataon rin yun upang magkakilala kayo. Knowing her, magiging busy yun sa pag-aasikaso sa mga bisita kung nagkataong may party. Bakit? Kinakabahan ka ba? Ani nito at hinawakan ng kamay ko. Hindi naman. Marahang sagot ko, nanginitian lamang nito. Dito na tayo. Anunsyo nito nang pumasok ang sasakyan sa isang gate. Sa harap namin ngayon ay isang malaking bahay. Hindi man sinlaki ng mansyon, ngunit malaki kumpara sa ibang normal na bahay. Marahan kaming naglakad papasok ng bahay. Iginiyan naman ako at inalalayan na para bang kahit anong oras ay matutumba ako kahit napatag naman ang nilalakaran. Protective ha? Napangiti na lang ako sa naisip ko. Nandyan na pala kayo. Napaangat ako ng tingin sa boses na nagmumula sa taong pababa ng hagdan. Ma? Si Ares na lumapit sa ina upang ito ay batiin. Happy birthday po. Marahan akong lumapit dito para magbeso. Ikaw bang kasintahan ng anak ko? Oo ma. Si Ares na ang sumagot para sa akin. Ano nga ulit ang pangalan mo iha? Muli ay tanong ng ina nito. Napatingin naman ako kay Ares at tila naman ay naunawaan ng ina nito ang pagtingin kong iyon. Marahan kaming iginiyan ng ina ni Ares patungo sa dining area ng kanilang tahanan at natulos ako sa kinatatayuan ko sa aking nakita. Isang pamilyar na tao ang nakaupo sa isa sa mga upuan ng kanilang kapagkainan habang nakikipag-usap kay Nina. Marahil ay siyang dahilan kung bakit hindi napansin ng mga ito ang aming pagdating. Fairine! Si Nina na agad akong pinuntahan upang yakapin nang mapansin kami sa bungad ng dining area. Halika! Masaya ako nitong hinila patungo sa silyang katabi lamang ng kinauupuan nito, nakaharap naman ng taong hindi ko inaasahang makita sa mga oras na iyon. Bakas sa mukha nito ang pagkagulat at akmang magsasalita ito, subalit inunahan ko na. Hello po.
Pinatigas ko ang aking boses sa pag-aalalang baka pumiyok ako dahil sa emosyong kasalukuyan kong nararamdaman sa mga oras na iyon. Fairine, tawag sa akin ng Ginoo na dahilan kung bakit natuon sa akin ang atensyon ng lahat ng nasa hapagkainan na iyon. Kilala mo ba tong batang ito? Tanong ng ina ni Ares sa asawa nito. Ngayon lang po kami nagkita ni Sir, sagot ko sa tanong na iyon. Sir? Ano ka ba iha? Tito na lang itawag mo sa kanya at tita naman sa akin. Ang ina ni Ares na dagli ang tumugon. Nabakas sa mga mata ng aking ama ang sakit dahil sa itinawag ko dito. Hindi ko alam na masasaktan pa rin pala ako. Akala ko kasi noon, hindi na ako masasaktan pa kapag muli kong nakaharap ang taong nang iwan sa amin ng aking ina. Hindi ko inaakalang muling magliliyab ang galit at puot na aking nararamdaman sa kaalaman na nagpakaama ito sa ibang tao habang inabandona niya ako na sarili niyang anak. I'm sorry po, tumawag si Mommy mula sa bahay. Kinakailangan ko nang umuwi. Bahagya akong nagpaalam matapos kumain. Hindi ko na nagawa pang makasabay sa usapan kahit papanay ang kulit sa akin ni Nina. Kaya naman, napagpasyahan ko na umuwi na lamang. Ang totoo ay wala namang tumawag. Nagpanggap lamang ako na meron para makaalis. Bakit? May problema ba? Si Ares, sa nag-aalalang tinig nang bumalik ako sa hapag. Hindi ko magawang tingnan ito ng diretso. Maliit na bagay lang, pagsisinungaling ko. Hindi nakalagpas sa akin ang tingin na ibinigay sa akin ng aking ama na mabilis ko namang inignora. Ihatid na kita, presinta ni Ares na mabilis kong tinanggihan. Hindi na, papunta na dito ang driver namin. Ayoko na lang abalahin ka pa, lalo at birthday ni tita. Pilit akong ngumiti kahit nalabag sa aking kalooban. Hindi ko akalain na makakaharap ko ang babaeng pinili ni Papa kaysa sa amin ni Mama. At sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko pa natapos ang dinner na iyon nang hindi sumasabog ang emosyong nararamdaman. Dahil sa pagpupumilit ni Ares, wala na akong nagawa kundi ang hayaan ito na samahan ako habang hinihintay ang aming driver. Laking pasasalamat ko naman nang ilang sandali ay dumating na ito. Nagpaalam na ako sa aking kasintahan at diretsong pumasok sa loob ng aming sasakyan. Sa mansyon po bang uwi niyo, ma'am? Tanong sa akin ni kuya. Opo kuya. Magalang kong tugon bago ibinagsak ang aking ulo sa backrest ng sasakyan. Habang nasa biyahe ay nakatanaw lamang ako sa labas ng sasakyan at hinahayaan ng isip na maglakbay. Hindi ko lubos maisip kung gaano mapaglaro ang tadhana. Di sumagi sa aking isipan na muli ko pang makakaharap ang aking ama. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay ito pa pala ang tumayong ama sa lalaking mahal ko at sa nag-iisang kaibigan na hinayaan kong mapalapit ng husto sa akin. Sa pag-iisip ay hindi ko na namalayan ang mga luhang marahang tumutulo mula sa aking mga mata. Naglalaban ng magkabilang parte ng aking utak. Ang isang parte ay isinisigaw sa akin kung paanong dapat kong bigyan ng hustisya ang nangyari sa amin ng ina. Dahil sa pamilyang pinili ng aking ama. Ibinubulong naman ng kabilang parte ng aking isip na wala namang kasalanan sina Ares at Nina sa naging pagpapasya ng aking ama noon. Ma'am, nandito na po tayo. Si kuya nang ilang sandali na ang lumipas ay hindi pa rin ako bumababa ng sasakyan. Mabilis kong sininop ang aking sarili at may ngiting lumabas ng aming sasakyan. Maraming salamat po sa pagsundo. Pahayag ko bago tuluyang tumungo papasok sa aming tahanan. O iha, napauwi ka. Si mama nang makita ang pagpasok ko sa pintuan ng aming mansyon. May kukunin lang akong gamit ma. Kailangan ko bukas. Lumapit ako dito upang halikan ito sa pisngi at yakapin. Ay, ganun ba? Tugon nito at nagbadali na akong umalis ngunit muli itong nagsalita. Kumusta pala si Ares? Nagustuhan ba ng mama niya ang regalong binili natin? Excited na tanong nito kaya naman mabilis akong pumaling paharap dito. Maayos naman po si Ares at nagustuhan naman ng mama niya ang regalo. Sagot ko
at akmang muli nang aakyat ng hagdanan at muli naman itong nagsalita. Imbitahin mo si Ares sa weekend, dito ka mo siya mananghalian sa linggo. Nang sa gayon ay magkausap naman kami, gustong gusto ko ang batang yun. Saad nito sa isang masiglang tinig. Sasabihin ko po sa kanya, tugon ko at tuloy-tuloy nang umakyat patungo sa silid. Pagkapasok ko pa lamang sa loob ng aking silid ay muli na namang sumabog ang aking luha na sinamahan pa ng hagulgol. Napaupo ko sa sahig sa gilid ng aking kama. Pakiramdam ko ay sobra akong nangihina sa aking nalaman. Hindi ko na rin alam kung paano ko pa pakikitunguhan si Ares at Nina. Nakatulog ako ng gabing iyon sa labis na pagod, hindi lamang ng katawan kundi maging na rin ng isip at emosyon. Kinabukasan ay maaga akong tumulak papasok. Hindi ko na inantay pang magising ang aking ina sapagkat hindi ko lamang mapipigilan ang aking sarili na muli ay maging emosyonal na naman. Gulat na gulat ako ng pagbaba ng aming sasakyan sa harap ng university ay isang nag-aalalang mukha ni Ares ang bumungad sa akin. Okay ka lang ba? Kamusta ang problemang tinawag ng mama mo kagabi? Salubog nito sa akin sa isang boses na bakas ang labis na pag-aalala. Okay naman ako. Mauna na ako sa'yo. Sinubukan ko itong lagpasan, ngunit mabilis nitong nahawakan ng aking braso para pigilin ako. Fairin, tawag nito sa akin. Ayos lang ang lahat. Kailangan ko lang mauna sa'yo dahil mauhuli na ako sa klase ko. Pinilit kong pasiglahin ang boses, ngunit hindi ko nagawa. Magsabi ka lang kung anong problema mo Nandito lang ako. Ani ni Ares sa malumanay na boses. Magkita na lang tayo mamaya. Iyon lang at tuluyan ko na itong iniwan doon. Maging sa klase ay hindi ko magawang ibigay ang aking atensyon. Patuloy pa rin sa paglalakbay ang aking isip at hindi ko na ito nagugustuhan. Fairin! Mabilis na hinanap ng aking mata ang pinagmumulan ng tawag na iyon at agad ko rin naman itong nakita. Sa madalas naming inuupuan tuwing lunch ay naroon si Nina kasama ang kapatid. At gustuin ko mang iwasan ay mas nanaig pa rin ang rasyonal kong pag-iisip at marahang lumapit patungo sa kinaroroonan nito. Hi, tipid kong bati sa mga ito. Kumain na tayo, ibinili ka ni Kuya ng pagkain. Si Nina sa isang masiglang boses. Tiningnan ko naman si Ares na marahan namang nakatingin sa akin. Wala ka bang klase? Tanong ko sa kaibigan habang kumakain. Meron, pero maaga kaming natapos. Mabilis na tugon nito. Bakit hindi ka kumakain? Tanong ko kay Ares nang mapansin na hindi nito ginagalaw ang pagkain nito at sa halip ay matiim lamang na nakatingin sa akin. Wala naman. Saad nito bago nag-iwas ng tingin. Matapos naming kumain ay nauna nang magpaalam si Nina dahil may kasunod pa ito na klase. May gagawin ka ba mamaya after ng klase mo? Tanong ni Ares habang naglalakad kami pabalik sa aming mga classroom. Wala naman. Bakit mo naitanong? Sagot ko. Yayayain sana kitang kumain sa labas. Mabilis na tugon nito. Sige, 5 PM ang tapos ng klase ko. I-text mo na lang kung saan tayo kakain. Pahayag ko. Hihintayin na kita matapos, then ikaw na rin ang pumili kung saan mo gusto kumain. Saad nito. Hindi na, mauna ka na at susunod na lang ako. Mag-order ka na rin para hindi na tayo matagalan pa. Hinarap ko ito at kitang-kita ko ang mabilis na pag-iwas nito ng tingin dahil sa sinabi ko. Okay, text ko na lang sa'yo yung address. Ani nito at nauna na sa paglakad. Mabilis na lumipas ang oras at halos hindi ko na namalayan ang mga nangyari. Papalabas ako ng classroom nang makita ko ang text ni Ares. Isang fine dining sa malapit na mall ang napili nito kaya naman hindi na ako nagpatagal pa at agad nang tumungo doon. Hi! Bati ko nang agad nitong makita sa mesang pinareserve nito para sa amin. Tatawagin ko na yung waiter. Ani nito na sinenyasan na ang waiter matapos akong ipaghila ng upuan. Order ka ba ng wine? Tanong ko dito matapos kong bahagyang basahin ang menu.
May klase ako bukas, pero kung gusto mo, o-order ako. 2 baso lang, tig-isa tayo. May klase din ako bukas. Pahayag ko. Ilang sandali lang naman ay agad na ring sinerve ang aming pagkain. Tahimik lang kaming dalawa habang kumakain. Madalas kasi ay si Ares ang palaging nagbubukas ng usapan at dahil wala rin naman akong masabi at maisip na sasabihin, kaya nanatili na lamang akong tahimik na kumakain. Anong plano mo sa weekends? Bigla ay tanong nito sa akin. Marahan kong ibinaba ang aking utensils at nagpunas ng labi. Wala naman. Sagot ko at uminom ng tubig. Iniimbita ka ni mama sa bahay para naman daw makapag-banding kayo. Ang aga mo kasing umuwi ng birthday niya eh. Pahayag nito, kaya naman agad akong nag-iwas ng tingin. Noon din ay bigla kong naalala ang bilin sa akin ni mama na imbitahan daw si Ares sa weekends. Naalala ko lang bigla, pinapauwi nga pala ako ni mama kasi may gagawin sa farm sa weekends. Pasabi na lang kay tita na sa susunod na lang or pwede naman kaming mag-shopping. Pagpapalusod ko. There is no way na pupunta ako sa bahay nila. Makikita ko lang doon si Papa at baka kung ano pa ang magawa ko. Huwag nang idagdag pa na hindi na rin maganda ang tingin ko sa mama nila. Okay, sasabihin ko sa kanya. Mukhang hindi naman ito nahalata ang pagsisinungaling ko. Matapos naming kumain ay nagtuloy na rin kami pauwi. Ako sa kondo at siya naman sa bahay nila. Nagpatuloy kami sa ganoong setup sa mga sumunod na buwan. Ginagawa ko ang lahat para iwasan sila Nina. I came up with so many excuses para hindi kami gaano magkita. Naroon ang pagdadahilan kong busy sa mga schoolwork na may inaasikaso sa farm at kung ano-ano pa. Pati kay mama, nagsisinungaling na rin ako. Ayaw ko kasing mas maging close pa sila ni Ares. At sa huli, ay masaktan lang din kapag nalaman nito ang mga bagay na nalalaman ko. Alam kong unfair ito sa lahat, pero ginagawa ko lang ito para hindi na sila masaktan pa. May problema ba tayo? Si Ares na naghihintay sa akin sa labas ng aming classroom. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ko. Alam kong may problema, Faireen. At kahit anong iwas mo, ay alam mo rin na kinakailangan mo pa rin itong harapin. Saad nito, agad ko itong hinila paalis doon dahil pinagtitinginan na kami ng ibang mga estudyante na dumaraan. Anong ginagawa mo? Pinagtitinginan tayo ng mga estudyante. Medyo pagalit na suway ko dito matapos naming marating ang isang bench sa may bandang likod ng aming building. Ikaw, anong problema mo? Balik na tanong nito kaya naman nag-iwas lang ako ng tingin. Wala akong problema. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagsasabi mo. Hinarap ko ito at tinignan ng diretsyo. Faireen, hindi ako tanga at mas lalong hindi ako manhid. Alam kong may problema ka, kaya kung pwede lang sabihin mo na sa akin. Ang hirap-hirap mag-isip. Ang hirap-hirap magmukhang tanga. Ilang buwan mo na akong iniiwasan. Ayaw mo akong kausapin. Palagi kang may dahilan. Siguro ay hindi na rin ito napigilan ng emosyon kaya medyo napataas ang boses nito. Ares, malumanay na tawag ko sa pangalan nito. Kitang-kita ko sa mata nito ang sakit at pagod. Di ko sinasadyang mapagtasan ka ng boses. Ani nito at yumuko. Marahan akong lumapit dito at mahigpit ko itong niyakap. Siguro mas makakabuti sa atin kung mag-take na muna tayo ng break. Marami akong iniisip at marami ring pinagkakaabalahan. Kaya kung sa palaging mo iniiwasan kita, pues nagkakamali ka. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob para masabi ang bagay na iyon. Totoong marami akong ginagawa, kaya naman naisip ko na magiging makatotohanan kung ito ang gagawin kong dahilan sa paghihiwalay namin. Faireen. Ito naman ang tumawag sa pangalan ko. Marahan itong kinalasang pagkakayakap ko upang pagmasdan ako. Iyon ang totoo, Ares. Pinagbibintangan mo ko sa bagay na hindi ko naman ginagawa. May pag-aakusa sa boses ko. Ayaw ko nang lalo pa itong saktan, kaya naman mabuti na ang ganito. Paghihiwalay?
Yan ba talaga ang naisip mong solusyon sa problemang ito? Gusto ko lang naman makausap ka ng maayos. Bakas ang hinanakit sa boses nito at pinilit kong patatagin ang aking sarili upang hindi na ako umiyak sa harap nito. Sa ilang mga buwan ng pag-iwas ko, isang bagay ang narealize ko. Maaring hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Mahal ko si Ares, hindi ko yun itatanggi. At ganoon din naman ito sa akin. Pero kung isasaalang-alang ang mga sitwasyon na meron kami, malabo na maging masaya kami kung ipipilit namin ipagpatuloy ang aming relasyon. Naisip ko rin na pwede namang hindi malaman ni mama o ng magulang niya, pero hindi ko alam kung paano ko pakikitunguhan ng pamilya niya, lalo na at alam ko na ang totoo. Hindi ko naman pwedeng habang buhay na lang iwasan ng mga ito. Sapat na siguro ang maikling panahong pinagsamahan namin. Sapat na siguro ang pagmamahal na natagpuan namin sa isa't isa. Sadyang may mga bagay lang talaga na mayroong hangganan at isa na ang komplikadong relasyon namin na iyon. Hindi mo ako naiintindihan, Ares. Hindi ko kayang pagsabayin ng mga bagay-bagay o mga ginagawa ko. Mawawalan ako ng oras sa iyo at sa relasyon natin, kaya habang maaga pa, itigil na lang natin to. Hindi ko alam kung paano ipapaintindi kay Ares ang sitwasyon. Ayaw ko na rin pahabayin pa ang pag-uusap namin. Hindi naiintindihan? Ganyan ba kababaw tingin mo sa akin? Mawawalan ng oras, ng panahon? Sambit ni Ares at tila tinitimbang ako. Please, Ares, ayoko na. Pagod na ako. Pagod na ako sa maraming bagay. Pwede bang huwag ka nang dumagdag pa? Iyon na ang huling baraha ko. Kapag hindi pa ito natinag, ay bibigay na talaga ako. Kitang-kita ang paglamlam ng reaksyon nito, kasabay noon ng marahang pagbitaw nito sa pagkakakapit sa akin. Kung yan ang gusto mo, wala na akong magagawa. Matapos sabihin niyon, ay dahan-dahan na itong naglakad palayo mula sa kinaroroonan ko. Agad naman akong tumalikod para pahirin ang luha kong nag-uunahan sa pagtulo. Matapos ang tagpong iyon ay napagpasyahan kong umuwi sa aming bahay. Sa tingin ko ay kinakailangan kong yakap ni mama para kahit papano ay mapawi ang sakit na nararamdaman ko. Pagdating sa bahay ay patakbo kong tinungong aking silid at doon ay binuhos ang aking mga luha na kanina ko pa sinusubukang pigilan. Laking pasasalamat ko na lang na tapos na ang klase at semestral, kaya hindi ko na kinakailangan pang pumunta sa school. Hindi rin kasi ako sigurado kung makakaya ko bang muling makaharap o makita man lang si Ares pagkatapos ng nangyari sa amin. O iha, bibisita ba rito si Ares? Semestral break nyo na, hindi ba? Masiglang bati sa akin ni mama nang bumaba ako para mag-almusal. Hindi na siya bibisita, ma. Malamig na sagot ko. Napaangat ako ng tingin sa padarag nitong pagbaba sa kubyertos na ginagamit nito. Anong ibig mong sabihin? Medyo napataas ang boses nito, kaya naman tamad ko itong pinagmasdan. Naghiwalay na kami. Sagot ko at dahan-dahang kumukuha ng pancakes at syrup. Narealize ko na hindi pala kami magkasundo. Individual differences, ma. Saad ko at unti-unting sumubo ng pagkain. Huwag kang magsinungaling. Alam kong nagsisinungaling ka. Nakita ko kung gaano kakasaya nung kasama mo si Ares. Sana kung ano man ang hindi nyo pagkakaunawaan ay maayos nyo. Sambit nito at nagtuloy na rin sa pagkain. Buong bakasyon ay inabala ko ang sarili ko sa mga concerns sa farm. Inaral ko ang mga pasikot-sikot nito. Dahil kapag napag-iisa ako, ay bigla-bigla nilang tumutulo ang mga luha ko at paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang larawan ng mukha ni Ares habang binibitawan ko ang mga salitang tumapos sa relasyon namin. Siguro, sa ibang pagkakataon o sa ibang buhay, maaari naming mahalin ng isa't isa ng malaya at walang pag-aalinlangan. Pero sa ngayon, mukhang malabo nang mangyari iyon. Hi! Si Nina nang masalubong ako sa registrar. Hi! Naiilang na bati ko. Kamusta? Hindi man lang tayo nakalabas noong bakasyon. Saad nito na sumabay na sa akin sa paglalakad.
Abala ako sa farm buong bakasyon. Sinubukan kong alamin ang mga paperwork sa pag-export ng mga bulaklak. Tipid na sagot ko. Sana pala bumisita ako sa inyo. Patuloy na saad nito. Naghiwalay na kami ni Ares. Maiintindihan ko kung hindi mo nagugustuhin pang maging kaibigan ako. Hindi ko napigilan sabihin ng nasa isip ko. Para kasi sa akin, hindi na ito kailangan pang pakitunguhan ako ng maayos. Lalo na at alam nitong nasaktan ko ang kapatid niya. Lalo na kung panlabas na kabaitan na lamang ang pinapakita nito. Nagulat ako, ganun din si mama. Pero wala naman kaming magagawa kasi relasyon nyo yan. Kung napagpasyahan nyo na talagang hindi na mag-workout ang mga bagay, okay lang sa akin. After all, kayo lang naman ang may karapatan sa kahit anong maging pasya nyo. Ani nito at nginitian ako. Hindi naman ibig sabihin na naghiwalay kayo ni kuya ay tatapusin natin ang pagkakaibigan natin dalawa, di ba? Dagdag pa nito, nakapagpatigil sa akin. Paano kung sabihin ko sa'yo na gusto ko na rin tapusin ang pagkakaibigan natin? Na ayaw kong magkaroon ng kahit anong ugnayan sa inyo. Papayag ka rin ba? Tanong ko, kaya naman, gulat itong humarap sa akin. Hindi ka naman seryoso dyan, di ba? Mabilis na tanong nito. At paano kung sabihin ko na seryoso ako? Ngayon ay malamig na saad ko. May problema ka ba? Kung nagbibiro ka lang o pinaprank mo ko, okay na. Na-convince ba na ako? Pwede na ilabas ang hidden camera? Pinilit nitong pasiglahin ang boses nito. Hindi ako nagbibiro, Nina. Tiningnan ko ito ng seryoso. Kung tungkol pa rin ito sa naging issue ni Kuya, makakaasa ka na hindi yun makakaapekto sa pagkakaibigan natin. Puno ng determinasyon ang boses nito. Sinusubukang isalabang ang pagkakaibigan na nabuo sa pagitan namin. Walang kinalaman dito ang tungkol sa amin ni Ares. Sariling pasya ko ito. Pagpapatuloy ko. Hindi ko maintindihan. Anas nito. Bumukas ang lungkot sa mukha nito. Hindi mo naman kinakailangang intindihin, Nina. Isipin mo na lang na hindi mo ako nakilala. At walang Faireen na naging parte ng buhay mo. Ganun kasimple. Masakit din ito para sa akin, pero kinailangan kong patatagin ang sarili ko. Mas mabuti na natapusin ko ang anumang ugnayan na meron ako sa kanila at bumalik na lang sa dating buhay na nakasanayan. Sa ganong paraan ay maiiwasan ko na malaman ng lahat ang ugnayan na mayroon ng mga magulang namin. At pasasalamatan pa ako ng mga ito na ginawa ko yon para maiwasan ang labis na sakit na daranasin sana ng lahat kapag naisiwalat ang katotohanan. Huwag kang maging irreasonable. Hindi ko tatanggapin ang ganyang dahilan, Faireen. Ani nito na medyo napataas pa ang boses. Then go on. Basta ako hindi na kita ituturing na kaibigan. Saad ko at nilagpasan na ito. Mabilis ako nagpatuloy sa pinakamalapit na comfort room sa loob ng campus para doon ibuhos ang mga luha ko. Ilang minuto rin ang hinintay ko para mapakalma ang sarili bago na pagpasyahan na umuwi na lang muna ulit. Hindi pa naman nagsisimula ang formal na mga klase. Pagpasok ko sa loob ng aming bahay ay ganoon na lang ang gulat ko nang makita ko kung sino ang naroon na kausap ng ina ko. Ginagawa mo dito? Hindi ko napigilan ang pagiging marahas ng boses ko. Anak! Anas ng ama ko at sinubukan abutin ng braso ko na agad kong iniiwas. Anong ginagawa mo dito? Pag-uulit ko. Faireen anak! Si mama na sinasaway ako. Malis ka dito ngayon din! Saad ko na itinuturo ang pintong pinasukan ko. Gusto ko lang naman makausap kayo ng mama mo. Gusto ko lang humingi ng tawad sa nagawa ko noon. Si Papa na tila hindi narinig ang sinabi ko. Hindi namin kailangan ng sorry nyo. Kaya kung pwede, malis ka na! Pahayag ko na hindi bahagyang napataas ang boses. Faireen, kumalma ka muna para makapag-usap tayo ng maayos. Gusto ni Philip na makausap ka. Nakapag-usap na rin kami. Si Mama na marahas kong binalingan. At anong pinag-usapan niyo, Ma? Huwag mong sabihin na magpapauto ka sa taong ito. Hindi siya karapat-dapat na pakinggan man lang. Saad ko at muli itong tiningnan ng masama. Kumalma ka muna anak, please.
Si Mama, sa isang nagsusumamong boses at nilapitan na rin ako. No, Ma. Hindi ako kakalma hanggat hindi umaalis ang taong yan dito. Saad ko na itinuturo ito. Fairine, tawag ni Papa sa pangalan ko. Sige nga. Bukod sa sorry, ano bang sasabihin nyo? Kasi kung sorry lang din ang sasabihin nyo, pwes, hayaan nyong sabihin ko na hindi ko pa alam kung mapapatawad ko pa kayo. Amin ko at agad naman itong napayuko. Huwag mo sanang iwasan ng mga bata dahil sa issue na meron tayo. Ibig sabihin, alam na nito ang pagpuputol ko sa ugnayan namin ni Ares at Nina. Anong iwasan? Sino mga bata, Philip? Si Mama na sumabat sa usapan. Huwag ka nang magtanong pa, Ma. Pahayag ko at sinubukan itong lagpasan ngunit nahawakan ito ang braso ko. Mahal ka ni Ares, nakita ko yun at higit pa sa pagkakaibigan ng turing sa iyo ni Nina, para ka na niyang kapatid. Kaya sana ay huwag mo silang idamay sa galit mo sa akin. Anin nito. Ares? Sinong Ares ang tinutukoy niya, Fairine? Ang dating kasintahan mo ba ang tinutukoy nito na si Ares? Si Mama na naguguluhan at nais baliwanagan sa pinag-uusapan namin. Ayoko sanang malaman mo ito, Ma, pero dahil nandito naman na tayo, edi sige. Ang mama ni Ares na dati kong boyfriend ang babaeng pinili ni Papa kaysa sa atin. Siya lang naman ang dahilan kung bakit kinasaktan at kung bakit kinailangan nating pagdaanan ng lahat na tayo lang dalawa. Totoo ngang walang lihim na hindi nabubunyag sapagkat ang bagay na pinakaiiwasan ko mangyari ay nangyari na. Kaya ba kayo naghiwalay, Iha? Si Mama na tila hindi makapaniwala. Walang kasalanan si Ares at Nina. Malinaw sa akin ang bagay na yan. Pero kung ang sinasabi niyo sa akin ay ang patuloy silang pakitunguhan ng maayos, sa kabila ng kaalaman na ang mama nila ang dahilan kung bakit nasaktan ng mama ko, ay hindi ko magagawa. Saad ko na diretsong tiningnan si Papa. Anak, muling anas nito. At kung pwede, huwag niyo na akong tawaging anak. Dahil noong panahong mas pinili ninyong iwanan kami ni Mama para sa ibang babae, ay wala ka ng anak noon pa lang. Mabait na saad ko bago dahan-dahang kinalas ang pagkakahawak nito sa akin at iniwan ng mga ito roon. Sa mga sumunod na araw ay wala kaming imika ni Mama. Bumalik na rin ako sa kondo dahil simula na ng formal classes. Fairine, si Ares, na hinihintay yata ako sa may pasilyo malapit sa gate. Ano yun? May kailangan ka ba? Tanong ko na hindi pinahalata ang gulat. Marahan akong hinila nito at nakita ko na tinatahak namin ang daan patungo sa isang bakanteng classroom sa malapit na building. May kailangan ka ba? Anong gagawin natin dito? Kinakabahang tanong ko nang makita na marahan itong isinara ang pinto. Mag-usap tayo. Baka sa boses nito ang pagiging seryoso. Nang tingnan ko ito ay kitang-kita ko ang mga malalim na mata nito, tanda ng hindi maayos na pagkatulog. Anong pag-uusapan natin? Sinubukan ko na umakto lamang ng normal. Alam ko na ang totoo. Ang totoong dahilan kung bakit ka nagkipaghiwalay sa akin at kung bakit mo pinalayo si Nina. Hindi ko alam pero dinig na dinig ko ang pagod sa boses nito. Wala tayong kinalaman sa isyu ng mga magulang natin. Kaya bakit kailangan nating mahirapan ng ganito? Tanong nito na marahas sinukle ang buhok gamit ang mga daliri. Walang kinalaman? Okay ka lang? Anong ibig mong sabihin? Na huwag tayong magpa-apekto sa problema nila? Huwag kang magpatawa, Ares. Dahil kahit pagbali-balik ta rin man natin ang mundo, apektado tayo. Marahas na pahayag ko. Mahal mo naman ako, hindi ba? Ba't kailangan harapin natin to na magkahiwalay kung pwede namang harapin natin to na magkasama? Magsubok lang ito kaya dapat maging matatag tayo. Desperado na ito. I'm sorry, Ares, pero hindi sapat na mahal lang natin ang isa't isa. Hindi sapat kung hindi umaayon sa atin ang panahon at pagkakataon. Tinatagan ko ang sarili kagaya ng paulit-ulit na ginagawa ko sa mga nakalipas na buwan. Sa ngayon ay hindi ko pa kayang magpatawad. Hindi ko pa napapatawad si Papa sa ginawa niya sa amin. At hanggang hindi yun nangyayari ay imposible na maging tayo. Wika ko na mayroong penalidad.
Kung ganon, dapat ba akong maghintay? Ani nito na tila nagkaroon ng pag-asa. Hindi ko alam. Dahil kahit ako sa sarili ko, hindi ko alam kung meron bang kasiguraduhan ng mga bagay-bagay. Malungkot na saad ko. Kung ganon, maghihintay ako dahil alam kong mahanap mo rin ang pagpapatawad sa puso mo. Lahat ng sugat ay kusang maghihilom dahil hanggat may pagmamahal ay mayroong pagpapatawad. At sa pagpapatawad ay mayroong paghilom. Ani nito sa isang siguradong tinig na marahan akong hinila para yakapin. Parang haplos naman ang mga salita nito na naging dahilan ng pagbuhos ng mga luha ko. Alam kong hindi madali. May kasalanan ng papa mo at mama ko, pero hindi na may babalik pa ang nakalipas. Ang tangi na lang nating magagawa ay ang hanapin ng pangunawa at pagpapatawad sa mga nagawa nila. Mayroong hinanakit sa boses nito, ngunit mas nanaigang karunungan. Sana nga ay mahintay mo ako, Ares. Saad ko na mas lalong hinigpitan ang pagkakayakap dito. Sa higpit ng mga yakap nito ay ibinuhos ko ang lahat ng nararamdaman ko. Samantalang ang mga salita naman nito ay tila isang liwanag sa madilim na paglalakbay. Alam kong mahaba pa ang daang tatahakin ko tungo sa pagpapatawad at pagtanggap. Ngunit mayroon akong paroroonan na nais kong marating. Maging maras pa ng mga alon, ganoon na din ang mga daluyong. Alam kong hindi na ako malilihis pa ng landas dahil malinaw na sa akin ang lugar na dapat kong puntahan.